Okay? So nakadepende po sa motive, nakadepende po sa lugar at sitwasyon. Okay? Katulad sa halimbawa, paano natin gagamitin halimbawa sa paggagamitan natin ng lakas? Pakikiba ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba ginagamitan ng lakas? Aywa. Tama. So inshallah, hindi natin masyadong pahabain kasi limited lang oras natin. Kabilang din doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawa yung mahusay na talakayan. Ito yung paggamit ng tagapang-anyaya ng mga aral at paggabay ng mabubuting salita na tumatagos sa puso at ng mahinahang pakikitungo sa mga tao. So sa pakikipagtalakayan, sa pakikipag-usap, kailangan natin gumamit ng pinakamainam na mga salita. Katulad ng sinasabi sa atin ni Amin, yung choose of words. So, napakalaking ta'sir yun, lalong-lalo na sa mga non-Muslim. Yung epekto nun nila, kasi kapag narinig nila sa iyo, yung pagkakaroon, yung paggamit mo ng mga katagang mga ganun, mas lalapit yung puso nila sa iyo. Mas makukuha mo yung kanilang mga loob. So, mas madali mo silang madadaawahan sa Islam. Okay? At itong mga binabanggit natin, tinahak din ito ng lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagdada'wa kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Okay? Dito, ilan sa mga halimbawa, ang Rasul sallallahu alayhi wasallam sabi niya, ito ay sinalaysay ni Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasul sallallahu alayhi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa daraqat minha al-uyun ila akhir al-hadith. Dito, sabi ni Irbad bin Sariyah, sabi niya, wa'adana Rasul sallallahu alayhi wasallam. Nagbigay sa amin ang Rasul sallallahu alayhi wasallam ng payo, sabi niya, maw'idatan wajilat minha al-qulub. Yung payo na yon, yung pagbibigay niya sa amin, sabi niya, yung aming puso, sabi niya, para bagang natakot. Parang kung sa talagang, kung sa Arabic pa yatazaza. Okay? Yung talagang, parang yung tumibok yung puso namin ng mabilis. Wadaraqat minha al-uyun. Na para bagang sabi niya, yung aming mga mata ay tumutulo yung luha. Sa ano yun? Dahil sa napakaganda ng paggamit ng salita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Actually, mahaba yung hadith na ito. Okay? Pero ang point doon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa kanyang ganda ng pagsasalita, yung mga puso ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay talagang napapalakas yung tibok nila. Dahil doon sa naisabihin sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, halos mapapaiyak sila doon sa salita ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Gayon din, ilan sa nais kong ibigay paalaala dito pagdating dito sa yung bil-maw'idatil hasana. Sa pakikipag-usap sa mga non-Muslim, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga kataga at mga malalalim na salita. At sikapin nating huwag gumamit ng mga Arabic na term. Bakit? Kasi hindi nila yun naiintindihan. Kaya nga sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun o bima yafhamun. Kausapin niyo, sabi niya, ang mga tao na ayon sa kanilang naabot ng kanilang isipan. Kasi gayon din sa pakikipag-usap, kailangan tingnan natin kung sino yung kausap natin pagdating sa edad. Iba yung way natin makipag-usap sa matanda, sa kaedad natin at sa mga nakakabata sa atin. Kasi merong iba, hindi nila sinisiparate kung yung pakipag-usap nila sa matanda, yung para bagang yung iba, yung matanda sa kanila yung edad, pero kapag makipag-usap sila, para bagang kaedad lang nila yung kausap nila. Yun yung kalimitang iba sa atin, subhanallah, na dapat nating maitama. Pakikipag-usap natin sa bata, ganun din. Iba yung pakikipag-usap natin sa mas matanda sa atin. Hindi yung kakausapin, halimbawa, kausapin mo yung mga matanda, kailangan gumamit ka ng mga magagalang na salita.
yung po at opo. Okay? Hindi yung gagamit ka na yung katulad ng mga ngayon, millennial na mga terminologies. Maaring yung mga mas nakakatanda sa atin, hindi nila maintindihan yun. Okay? Kaya nga, yun yung dapat nating tawag dito, imura'a. Dapat nating alalahanin lagi. Okay? Ito yung pangatlo, yung pakikipagtalo sa pinakamahusay na paraan, yung jidal. Okay? Pero, ang pinakamainam, kung kaya natin mag-umiwas sa pakikipagtalo, yun ang mas mainam. Pero kung merong mga pagkakataon na tayo ay makipag-usap, makipagtalo, kailangan natin na malaman yung mga pamamaraan at yung mga asal. Okay? So, sa pakikipagtalo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandoon din dapat yung pagkakaroon ng magandang asal. Kasi kung yung iba, nakikipagtalo sila, nakikipag-usap sila halimbawa sa tao, nandoon gumagamit sila ng mga masasakit na salita. Okay? Gumagamit sila ng mga kataga na maaaring tumagos doon sa puso ng kapatid natin sa Islam o kapatid natin sa Islam kaya hindi mananampalataya. Okay? Katulad ng ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, noong, alam niyo yung kwento? Nung paano dinakwahan, paano nag-anyaya si Ibrahim alayhi salatu wassalam sa kanyang nasyon, noong sinira niya yung mga ribulto at iniwan niya lang yung isang ribultong malaki. Noong nakita siya, dinatnan siya ng mga, kung saan yung mga kawal, mga tauhan, ng namumuno sa panahong iyon, tinanong siya kung sinong nagsira ng mga ribulto na iyon. Anong naging tugon ni Ibrahim alayhi salatu wassalam? Bakit hindi niyo tanungin yung may hawak ng, kung sinabit na kasi yung ano na yun, di ba? Sinabit niya. Okay? Bakit hindi niyo siya tanungin? Kasi siya naman yung may hawak ng palakol, umaso kung sa atin. Di ba? So yun ay, ang gusto ng Ibrahim alayhi salatu wassalam, gusto niyang ipaunawa sa kanila na yung sinasamba nila na iyon ay hindi totoo. Kaya nga sinabi nila, hindi naman niya kayang kumilos, hindi naman niya kayang magsalita. So sabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, anong naging tugon niya? So paano niyo sasambahin yung hindi niya kayang i-defend yung sarili niya, hindi niya kayang magsalita, paano niya sasambahin? Gayon din, yung kinausap ni Ibrahim alayhi salatu wassalam yung kanyang tatay, at ito yung dapat sana doon, gumamit siya ng salitang ya abati. Hindi niya tinawag na ya abi. Kung sa Arabic, naintindihan ng mga ibang akhwalit o mga masyayikh, yun yung pinakamainam na pagtawag. Halimbawa sa kapatid, hindi nila tinatawag na ukhti. Mas mainam yung ukhtayya. Alisa kadalik, yung masyayikh? Okay. Ganon yung pagtawag. Yun yung parang saan mas mainam na pagtawag. So doon tinawag ni Ibrahim alayhi salatu wassalam yung kanyang tatay na ya abadi. Okay? So, kasi di ba, alam natin na yung tatay ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, siya mismo yung gumagawa ng mga sinasamba nilang mga ribulto. At mahaba yung kwento. Okay? Okay. Dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung ika-apat, yung paghihikayat at pagbibigay ng babala. Pero yung kung itagalog mo talaga yung tarhib, hindi siya akma na sabihin natin pananakot. Okay? So, ang binigay na lang natin yung term, yung pagbibigay ng babala. Okay? So, yung targhib, ito yung encouragement. Sa da'wa ilallah, sa pag-aanyaya sa Islam, hindi lang dapat yung sinasabi natin yung kagandahan ng Islam, o kaya sa mga nagdada'wa tayo sa mga Muslim din, hindi natin sinasabi kung ano yung, hindi lang natin sinasabi yung ano yung gantimpala ng pagsasala ng 5 times a day, ano yung gantimpala ng pagsasala ng Salatul Fajr, yung 2 raka'a, 2 raka'a ng sunnah sa Fajr, hindi lang yung dapat natin binabanggit. Bagkus kailangan natin din banggitin kung ano yung mga kaparusahan ng pag-iwan ng sala, yung pagiging suwail sa magulang, ano yung kahinatnan nito, o yung hindi pagpa-fasting, halimbawa, hindi pagbibigay ng zakah, ano yung mga kahinatnan niya, ano yung magiging kaparusahan niya sa kabilang buhay. Ito ba ay mayroong katibayan mula sa Quran?
Meron ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, lagi natin maririnig, lagi natin mababasa, kapag magbabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, yung kagandahan ng paraiso, kasunod doon ay magiging kasunod na yung impyerno. Okay? Katulad halimbawa ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah, faqad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Okay, pagkatapos ng sinabi na Allah, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Una-una binanggit na Allah yung sabi niya, katiyakan sabi niya, yung mga tumalikod sa relihiyon na Allah subhanahu wa ta'ala wasaddu an sabilillah, ay parang hinarangan nila yung landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila ito tinahak. Ano magiging kahinatnan nila? Sila ay maliligaw ng landas. Ganun din, katurkarap po ng ayon na iyon, innalladhina kafaru wa zalamu, katiyakan sabi niya, sila yung mga tumalikod at nagmalabis sa kanilang mga sarili, sila ay mga taong mga maninirahan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos doon sabi na Allah, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Pagkatapos doon sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'ada Allahu alladhina amanu. Tunay na pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga naniwala at gumawa ng mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ginamit yung ganitong pamamaraan. So kaya tayo, kasi yung nangyayari kasi sa atin, meron kasing ibang nagdadakwa sa Islam, hindi natin magbabanggit, okay? Na more on kagandahan lang ng gantimpala. More on targib lang sila nagpo-focus. Kinalimutan nila yung wa'id, yung mga kaparusahan na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi nila binabanggit? Ano yung reason? Sa tingin natin, bakit hindi nila binabanggit yung mga kaparusahan? May mga ganong nagdadakwa sa laranga sa landas ng Allah. Bakit hindi nila binabanggit? Ay, wasan. Kasi kapag magbabanggit sila, lalayo na yung loob ng mga tao na yan. Instead na makikinig sa kanila, sa halip na makikinig, hindi na sila makikinig sa kanila. Okay? Panglima, ito yung nasiha. Okay? Sinabi ni Ibn Rajab, kahabagan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang pangkabuang salita na napapalog dito ang pagpapayo at pinapayuhan sa hangaring kabutihan, paggustuhan man o gawain at saklaw, nito ang pagpapayo hindi sa Allah, kanyang propeta, aklat, pinuno ng mga Muslim at mga Muslim. Okay?